Ngayong araw ay mag-harvest tayo ng pang-ulam namin at gagawa na rin ako ng pangbaon para sa aking estudyante. Gandang araw mga mare, medyo makulimlim ngayong araw kaya samahan niyo ako mamitas dito sa taas. Dinengdeng nga ang ating uulamin ngayong araw kasi meron pa kaming natirang ulo ng isda. Tinabi ko talaga yan kasi sobrang nag-crave ako sa gulay na to. Nagtanim nga pala ako ng sitaw dito sa hinating drum at unang harvest ko. Nakakatuwa kasi ang sipag mamunga ng bagong tanim na sitaw ngayon kumpara dun sa nauna kong tanim. Unti-unti ko na ring binabawasan itong sili na green kasi napakarami ring bunga. Ang dami na nga nalanta dito sa garden kaya sa susunod na araw ay maglinis ako dito. Laki na nga rin pala itong mga saluyot ko kaya tinalbusan ko na. Ayan at kompleto na nga ang ating pangdinengdeng at ang ating harvest naman for today ay okra, sitaw, talong, mga sili, pipino, dahon ng kalabasa at itong pinitas kong mga saluyot. Namitas na nga rin pala ako ng dahon ng sibuyas dahil baka maglugaw ako mamayang gabi. At bago nga bumaba nagtanggal ako ng mga nalantang puno at hindi namin namalayan nakaakyat na pala tong aso namin. Kakagatin niya talaga. Alam niyo ba, napakahilig niya maghabol ng manok at hindi ko alam kung anong gusto niyang gawin. Minsan tumatakas pa yan at naghahabol ng mga manok sa labas. Anyway, nagtanim na pala ako ng mga bagong kamatis at binili ko to sa garden shop. Alam nyo, sa lahat ng mga tinatanimin ko, itong kamatis talaga yung sobrang nahihirapan akong buhayin. Sinusunod ko naman yung mga napapanood ko pero hindi ko sila nabubuhay. Kaya good luck kung mabubuhay ko tong dalawang to. Maba na rin pala ako mga mare para makapagluto na ng aming ulam. Fresh na fresh from mini garden itong ulam namin at kahit konti lang ito. Thank you Lord pa rin kasi sobra-sobra to para sa aming tatlo. Kagagaling ko nga lang din sa sakit ng mga araw na to kaya ganitong gulay yung hinahanap ko. Mag-i-steam nga rin pala ako ng siomay para kay Donnie kasi hindi naman siya kumakain ng dinengdeng. Isa nga tong dinengdeng sa paborito kong gulay kasi ang dali niya lang lutuin tapos masarap talaga siya. Bale ayan, nagpakulo lang ako ng tubig tapos nilagay ko na tong inihaw na isda, sibuyas at kamatis. Syempre may bagoong din at kapag kumulo na ay tatanggalin lang natin itong isdang inihaw. Tapos papakuluan na natin itong mga gulay. Inuna ko na itong mga matagal lumambot para balance yung pagkakaluto ng lahat. Dahil may pasok si Donnie ngayon, gagawa naman ako ng paborito niyang bao. Pizza bread nga pala ito mga mare at gagamit lang ako ng loaf bread para gawing pizza. Tapos i-oven ko lang ito hanggang sa mag-melt yung cheese natin. Luto na rin pala itong siomay at share ko lang itong steamer na ginagamit namin. Ang ganda nito kung ganitong kaunti lang din yung i-steam nyo. Nilalagay lang siya sa loob ng kaldero or kawali tapos tatakpan lang natin. Nag-a-adjust din pala ito sa laki ng pagsasalangan natin. Luto na rin pala itong gulay natin kaya mga tayon apo. Pagkatapos naman namin kumain ito at nagluto ako ng pansit para pag uwi namin mamaya ay meron na kaming merienda. 3 to 6 PM ang pasok niya pero medyo maaga sila papauwiin ngayong araw. Ito na rin pala ang ating mini pizza at ang sarap nito mga mare. Habang nagigisa nga ng pangpansit ito at dumating na ito mga in-order ko na pang bento or pang baon ni Donnie. Tapos na nga ako makapagluto at makapag-prepare kaya ito at inayos ko naman itong kwarto namin. Nagpagpag lang ako ng kaunti kasi medyo dumihin pala kapag nasa lapag yung foam natin. Tapos pinasok ko na itong mga natuping damit namin para maipasok na dito sa damitan na. Alam nyo kung naaalala nyo yung dating kitchen cabinet namin, ito yun. Hindi ko na nga kayo na-update sa paglipat-lipat ng gamit namin dito sa bahay pero ito na yung dati naming kitchen cabinet. Imbis na bumili or magpagawa ng wardrobe, sabi ko ito na lang yung gamitin namin. Pinagpatong ko na lang sila para magmukhang buong cabinet.